Hello po, good morning po sa inyong lahat. At ito, yung reading na po ito, yung coverage natin is April 12 hanggang April 18. So kung mangyayari po ito bago mag-12 o hanggang 18, ibig sabihin, nakaka-resonate ho kayo. At hindi ho kasi lahat ng tao makaka-resonate sa general reading kasi lahat ng posted videos ko is sa general reading. Kung gusto po ninyong magkaroon ng sarili ninyong reading, mag-book po kayo ng full private reading. At ito, this is a healthy reading 101 episode April 12 hanggang 18 po natin. So kuha tayo dito ng isa, then check natin kung ano yung posible na dahilan kung bakit kayo nagkakasakit, bakit kayo nakakaroon ng issues sa kalusugan at sa kung anumang aspeto sa buhay. Kuha tayo dito isa. At ito po yun. Okay, 6 of Cups. Okay. Hi, reach out to others with gratitude and compassion. So, ibig sabihin, may mga tao, no, na hindi nakaka-move on sa buhay nila. Nagkakaroon sila ng stagnation, nagkakaroon sila ng pagsisisi, panghihinayang, nababalikan nila. Ito yung dahilan kung bakit sila malungkot. Ito yung dahilan kung bakit sila naghihirap sa buhay. Ito yung dahilan kung bakit sila nagkakasakit. Kasi may mga emosyon na hindi nila kayang sabihin sa mga tao sa paligid nila. May mga batayan yata tawag doon. Meron kasi, kung katatandaan po ninyo, may mga tao na kinikimkim yung sama ng loob, kinikimkim yung galit, and then nagre-resulta ito sa health issues. Yung magkakabiglang babagsak ang kalusugan, biglang magkakaroon ng stroke. Kasi di ba may mga tao kasi na hindi sila ganun ka-vocal sa problema nila. May mga tao na mas pinipili nilang sarilinin yung problema. And then minsan may mga tao din sa larangan din ng pag-ibig, may mga tao din na nanghihinayang sila na hindi nila nasabi yung totoo nilang damdamin doon sa mahal nila or sa mga taong gusto nila. Kasi yung pagmamahal kasi hindi lang naman sa karelasyon. Posible sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa relatives mo, sa co-workers at sa iba pang tao. Ito yung bagay na para bang nakagawa ka ng maling desisyon, maling choice sa buhay mo na sa ngayon pinagsisisihan mo. Sana kung ginawa mo siguro yun noong panahon na yun, wala kang pagsisisihan sa kasalukuyan. At ito yung magkakaroon ka ng mental stress. Ang bigat nito. Dahil ibig sabihin nasa yung problema mo, itong problema na to hindi bababa sa 6 na linggo. So, ibig sabihin, iniinda ito not less than 6 weeks. Pwede siyang sumobra. 6 weeks or 6 years, ganun. Pero ang punto dito is, nagkakaroon ka talaga ng regrets. So, di ba? Meron kasing sasabihin mo, sana ginawa ko na lang. Sana tinupad ko na lang. Sana, lahat ng sana ando doon. So, tapos yung kasunod doon, sasabihin mo sa sarili mo, siguro kung ginawa ko ito noon, wala akong mental stress ngayon. Halimbawa, ito naman sa pera, di ba? Napag-usapan na natin yung relasyon, napag-usapan na natin yung iba pang bagay dito sa pera. Kung nagbayad ka ng utang mo, halimbawa 6 weeks ago, siguro sasabihin mo ngayon sa sarili mo, hindi siguro ako nagkakaroon ng mental stress ngayon. Hindi ako siguro nagkakaroon ng parang pakiramdam mo parang bloated ka kasi ang dami mong iniisip, tapos ang dami, hindi ka na makafocus. Ito yung panahon na
nahihirapan ka ng kumilos. Ito yung pinanghihinayangan mo. Kasi sa utang ito sa utang. May mga tao na maganda lang sila kapag sila yung may kailangan. Pero kapag naniningil na or sinisingil na sila, minsan naaalala nila magbayad, minsan hindi. At karamihan kasi, kapag nahawakan mo na yung pera, parang wala ka ng ganang magbayad. And then, kapag yan nangyari or ginawa mo, na hindi ka nagbayad 6 weeks ago, ibig sabihin, sa current situation, mas nagigipit ka, mas naiipit ka, mas nahihirapan ka. 'Di ba? Kasi sasabihin, dito mo sa punto to maiisip mo. Siguro kung nagbayad ako noon, kahit hindi buo, siguro hindi ako stress ngayon. Kasi pwede naman gawin yung, may mga tao kasi na, nag-iiba yung takbo ng isipan nila pagbayaran na. Yung parang wala na silang willingness to settle. Yun. Ando doon yung pagiging makasarili mo. Kasi nung kailangan mo sila, tinulungan ka. Nung kailangan mo yung options, halimbawa ng installment, nandun ka. Pero doon na sa panahon na kailangan mo ring intindihin yung taong tumulong sa'yo, hindi mo inintindi. Sarili mo na lang iniisip mo na parang sayang kasi pag binayad ko pa. May ganun pag-uugali yung ibang tao. Hindi ko nila lahat. Pero ito yung pinakamatindi. Dahil kapag sinisingil ka ng karma mo, konsensya mo, at lalong-lalo na yan ng Diyos. Kasi nakikita ng Diyos Nakikita ng Diyos na may pambayad ka. Nakikita ng Diyos na kaya mo. Pero hindi ka talaga willing magbayad. So, kahit anong gawin mong paliwanag sa mga tao sa paligid mo, nanunood ang Diyos. Nanunood yung karma. So, darating talaga sa punto, matutorture ka physically. Kasi we are talking health relationship or health situation. Ngayon, kung nakaka-relate ka sa video na ito, sa araw na ito mismo, kasi this was recorded real time today, but it was intended for April 12 to 18. So, kapag dumaan ito sa FYP mo, ibig sabihin, meron kang dapat gawin sa sarili mo para hindi ka magkaroon ng issue sa kalusugan mo. Okay? Ngayon, ito isang paalala po sa lahat-lahat ng tao na para maiwasan yung pagsisisi, yung torture mo sa sarili, yung pagkakaroon mo yung pagkawala ng focus mo sa trabaho, sa ibang bagay, kung ano man yung dapat mong isettle mo. Kung ano yung nararamdaman mo sa taong mahal mo, sabihin mo. Kung ano naman yung gusto mo sabihin sa magulang mo, sa kapatid mo, sabihin mo. Bago pa ulit mangyari na pagsisisihan mo sa pangalawang beses. Dito, ang pinakamalaki ditong situation is yung pera. Kasi 6 of Cups is restoration. So, ibig sabihin, you have to restore what is needed to restore. Pag pera, you have to repay what is needed to repay. Sa restoration, you can go with the relationship sa family mo, sa relationship sa friends mo, sa co-workers mo, or sa ibang tao. And you have to restore, no, doon sa punto na marami kang taong pinakialaman. Hindi din naman pinakialaman, pero siya, para bang pinabayaan mo 6 weeks ago or so. Babalik at babalik ka sa punto na pagsisisihan mo kung hindi mo na-restore sa araw na ito, kung kailan mo siya mapapanood. So, you have to do that restoration before it's too late. Kasi ibig sabihin nito, babalikan ka ng karma mo. Babalikan ka dahil nakikita doon kung ano talaga yung totoong meron sa'yo. So, kahit i-explain mo man sa iba, lahat kasi nakikita lalo mo doon sa karma. So, proceed tayo sa daily episode. Thank you and good morning po sa inyong lahat.